Bago tayo mag-umpisa sa ating pong pag-aaral, welcome po muna natin yung bisita natin, Sister Sarah. Welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. At hindi po kayo nagkakamali, no, na kayo po ay nakarating po dito at I believe na si Lord po ang siyang naturo sa inyo para po mapunta sa gawain po ng ating Panginoon. So, ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral sapagkat ang aral po ng Diyos ay mahalaga, no? Sa bawat isa po sa atin. At ang salita po ng Diyos ay patuloy po yan na napo-convert sa buhay po natin. At ang salita ng Diyos ay patuloy po natin dapat alamin, isa pamumuhay sa araw-araw po nating buhay dito po sa lupa upang ang buhay po natin hindi po magiging miserable, no, sa mundo pong ito. Okay? So, pag sabing miserable, ibig sabihin, wala nang para bagang wala nang, sinasabi ng mga unbelievers, wala nang kapag-asa. Sa Lord po ay mayroong pag-asa. Once na tayo po ay sa Lord, sigurado po yan ang pag-asa natin sa Diyos ay higit pa po sa 100%. Okay? So, meron lamang pong gawin ang dapat ang anak po ng Diyos. Ano po ang kanyang gawin? Magpatuloy po, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Pag sabi po magpatuloy, ibig sabihin ay hindi lamang po ang duty ng isang anak ng Diyos, hindi lamang po isang buwan na maglingkod sa Lord, no? Kundi dapat ay lifetime ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Pag sabing lifetime, ibig sabihin habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, dapat patuloy tayo na maglingkod po, no, sa ating Diyos na buhay. Okay? Ngayon po, our topic this morning is about take heed that no man deceive you. No? Sa Tagalog, mag-ingat na walang taong makakalinlang sa inyo. Okay? So, alam po natin, sa kalagayan po natin ngayon, maraming taong mga manlilinglang, no? Okay? At pagkakausap po natin ay para bagang tupa, pero ano pala, iba palang motibo, no? Parang lobo na maninila. Marami po yan ngayon, mga kapatid, no? Kaya, tutulungan tayo ni Lord kung paano natin maiwasan o malayuan ang mga bagay na ito. Okay? Now, dito tayo ngayon mag-aralan sa Matthew chapter 24. Start po tayo sa verse 5. No? O verse 4 up to verse 5. Okay? At ito po yung Matthew chapter 24 ay makita po natin dito na ang Panginoon Kristo at ang kanyang mga alagad, no, ay nag-usap kasama po nila, no, doon po sa bundok ng Olibo. At marami pong katanungan. Ito po yung mga apostol during the time. Kaya sinagot po sila ng ating Panginoon. Sa verse 4, ang sabi ko dito sa wikang Tagalog, no? At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanila, mag-ingat na walang taong makakalinlang sa inyo. Okay? Kasi alam po ni Lord, talagang maraming mga taong manininglang, no? Mga taong nagkukunwari. Okay? So, delikado po. Kaya, sabi ni Lord, ay mag-ingat na walang taong makakalinlang sa inyo. Yung kausap niya, mga apostol, mga alagad, mga mananampalataya na po. Okay?
Now dito po sa verse 5, sabi po ni Lord, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing ako ang Kristo at malilinlang ang marami. So tingnan niyo po, no? Dito po natin nakita yung tinatawag po na Antichrist predicted, no? Pinedict na talaga ni Lord kasi mangyari po talaga yon. At ito na nga, nangyari na sa ating kapanahunan ngayon. Hindi lamang sa ating kapanahunan, noon pa nangyari na po ito. Okay? So, ano po bang ibig sabihin ng Antikristo? Ang ibig sabihin po, sa Tagalog, pag sabing Antikristo, Antichrist, ibig sabihin, laban kay Kristo. Kalaban ni Kristo. Okay? At ito po, dito sa banal na kasulatan, napakarami po mga talata sa Biblia na patungkol po sa tinatawag na Antichrist. No? Pag sabing Antichrist, ibig sabihin, ayaw na ayaw niya ang katotohanan. Ayaw na ayaw niya ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kasi laban niya siya sa ating Panginoon. Di ba? Okay? Di ba, minsan sa buhay po natin, naranasan natin, gusto natin sumamba, may mga pumipigil. Tama ba? Okay? Kasi ayaw po niya yun, laban siya kasi kay Kristo. Ayaw niya na ikaw ay maglingkod sa Lord. Amen po? Ayaw po niya yun. Okay? Mga laban po yan sa mga sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Now, ano po ba ang katibayan po natin, mga kapatid? Siyempre, ang katibayan po natin sa mga salita din po ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, basahin po natin ang aklat po ng 1 John, unang Juan, no? 1 John, okay, chapter 2, verse 18 up to verse 19. Okay? Sabi po dito sa wikang Tagalog, 1 John chapter 2, verse 18 up to verse 19. Maliliit na mga anak, no? Little children. Okay? Talaga pong mga anak ng Diyos, maliliit lang, kakaunti lang tayo, no? Ito ay ang huling panahon. At gaya ng inyong narinig na ang Antikristo ay darating. Di po ba? Kaya, kung inyo pong titingnan, no? Ang Antikristo ngayon, hinahabulan ng batas. Di ba? Nagpapayaman lang. Tama po? Nagkukunwari lang po yan na sa Diyos siya. Pero, pagka titingnan mo ang mga ginagawa, hindi kay Kristo. Ito na yung natin mga kapatid. At gaya na inyong narinig na Antikristo ay darating, maging ngayon ay may maraming mga Antikristo, kung kaya nalalaman natin na ito ay ang huling panahon. Sa verse 19, ituloy natin. Ang sabi ko dito, sila ay lumalabas mula sa atin. Tingnan niyo po, no? Ang Antikristo, lumalabas po yan mula sa katotohanan. At ang sabi pa po dito, sapagkat kung sila ay naging sa atin, sila sana ay walang alinlangan nagpatuloy sa atin. Okay? Sila ay lumabas upang sila nawa ay magiging hayag, na sila ay hindi lahat sa atin. So, makita natin dito mga kapatid, sa atin pong paglilingkod na ito, na pinapag-ingat po tayo ng ating Panginoon, sapagkat napakarami ngayong tao na ang binabanggit ay Diyos, ngunit hindi naman pala, laban naman po pala kay Kristo. Okay? So, malinaw po na ang sabi ng Panginoon ay mag-ingat tayo sapagkat marami ngayong mga Antikristo, ibig sabihin mga laban kay Kristo po. No? Laban sa kalooban ng Diyos, laban sa mga kautusan, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So ano pa po ang sabi dito mga minamahal? Basahin natin muli ang John chapter 4 verse 3, no? John chapter 4 verse 3. Sabi po dito, at ang bawat espiritu
na si Jesucristo ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Tingnan niyo po, no? Maraming mga relihiyon ngayon na hindi ho naniniwala kay Kristo na galing po o nahayag po sa laman. Okay? Pag sinabi pong nahayag sa laman, ibig sabihin may pinanggagalingan po. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen po? Kasi kung siya po ay isang pangkaraniwang tao na katulad do natin, mga kapatid, ay malinaw po na dapat siya din po ay nagkasala. Tama? Pero hindi po siya nagkasala. Amen po? Ang Jesucristo ay banal. Kahit kailan po ay hindi po siya nakasala. Kaya sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 3, at ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. At ito yung espiritu ng Antikristo na inyong narinig na ito ay dapat dumating. At kahit ngayon ito ay narito, nasa sanlibutan. Tingnan niyo po, no? Kaya maraming mga founder ngayon na gusto nilang kunin ang titulo ng ating Jesucristo. Di po ba? Kaya ang paniniwala nila kay Kristo, si Kristo daw ay hindi Diyos, tao lang. Tama po? Okay? Kasi ang gusto ng founder, siyang masunod. Siya ang magiging Kristo nila. Di po ba? Okay? So marami yan mga founder. Kita ho natin. At pagkatitingnan niyo po, walang ibang motibo kundi ang gusto lamang yumaman. Amen po? Kaya tingnan niyo po ang pangaral lagi, ikapo. No? Puro ikapo po yan. Tandaan po natin. Okay? Kaya po, mag-ingat po tayo mga kapatid. Kasi ang motibo lang yan, magpayaman. Gusto lang na kumalimbat ng mga bagay na gusto nila. Okay? Gusto lang yan nila magpalaki ng tiyan. Okay? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay? Kaya, mga minamahal ay maliwanag po na nasabi ni Lord, mag-ingat na baka kayo ay maninlang. Nino? Ng Antikristo. Ng mga tao na sinapian ng dyablo na laban kay Kristo. Okay? So, marami po ngayon yan. Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, ano pa po sabi dito sa 1 John chapter 1 o 2 John, no? Kasi ano po yan, 1, 2, 3 John po yan ang isinulat po ni John, no? Basahin po natin, 2 John chapter 1 verse 7, ano pa po sabi dito? Sapagkat marami mga manininglang ang pumasok sa sanlibutan na hindi ipinahayag na si Kristo ay dumating sa laman. Ito ay isang manininglang at isang anti-Kristo. No? Manininglang mga kapatid at anti-Kristo. So malinaw po yan mga kapatid na dapat ay alamin natin, suriin natin, pag-aralan natin yung mga nagsisilipan na po ngayon na mga maling aral, mga laban po sa ating Panginoon Jesucristo. Pero ang bibig niyan, Diyos din po yan. No? Naniniwala din po sila sa Diyos. Pero, ang totoo niyan ay sila po ay mga mandarambong, mga mandaraya, at sila po ang kanilang motibo ay nagpapayaman lang po, no? Para sila ay makilala, para sila ay magkaroon ng kayamanan po dito sa lupa. Basahin po natin ang Romans chapter 16, mga kapatid. Okay? Romans
chapter 16, verse 17 up to verse 18. Ano po sabi dito? Sa wikang Tagalog, ngayon ay namamanig ako sa inyo mga kapatid. Sabi po ni Pablo, natandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahabahagi at mga katitisuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan at layuan sila. Pagkakasa isang tao salungat na po sa doktrina ng Panginoon, ang dapat po pala natin gawin ay layuan. Amen po? Layuan sila, sabi ni Lord. Okay? Para bagang isang bagay na hindi maganda, para hindi ka ma-stress, para hindi ka magkaroon ng tinatawag na pagkakasala sa Lord, mas mainam panalayuan mo isang bagay. Tama po? Okay? So, sa verse 18, ano sabi? Sapagkat sila na mga gayon ay hindi naglilingkod. Hindi pala yan sila naglilingkod, mga kapatid. No? Sa ating Panginoong Jesucristo. Saan sila naglilingkod? Kundi sa kanilang sariling tiyan. Tingnan niyo po. So, malinaw po yan. No? Ibig sabihin ay masamang motibo, maling motibo. Ang gusto lang nila yumaman. Ang gusto lang nila ay para sa kanilang kapakanan o sarili, mga kapatid. At sa pamamagitan ng mga mabubuting salita, magagaling din po sila magsasalita, mga kapatid. No? Kaakit-akit po sila magsalita. At mga magagandang talumpati ay ninininglang ang mga puso ng mga walang malay. Sino manininglang? Mga puso na hindi aral ng salita ng Diyos. Amen po? Mga puso na walang malay tungkol sa ating Panginoon. Nanininglang po talaga. Yun po ang gawain ng Antikristo, mga kapatid. Kaya, ano sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33? Sabi doon, be not deceived. Evil communication, corrupt good manners. So, manila, ang sabi doon, huwag magpadaya. Ang masamang pakikisama o salita ay nakakasira ng magandang ugali. Totoo po ba yan? Totoo po yun, mga kapatid. No? Kaya po, huwag daw tayo magpadaya, sabi ng Panginoon. Bakit? Kasi anak po tayo ng Diyos eh. Tama ba? Anak po tayo ng Diyos, kaya huwag tayo magpadaya sa mga bagay na yan, mga minamahal. So ano po? Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon, mga minamahal. Hindi lamang po tayo pinapaingat, no, sa Antikristo o sa mga gawa ng kalaban ng ating Panginoon. Okay? Kundi, ang sabi pa niya dito sa Matthew chapter 24, sa verse 7 up to verse 8, sabi po niya dito, sa wikang Tagalog, okay, sapagkat ang bansa ay mag-aalsa laban sa bansa. So maglaban-laban po talaga. Okay? Kaya hanggang ngayon, napakatagal na ng iba't ibang bansa na nag-aaway hanggang ngayon. Tama po? Hindi matapos-tapos. Bakit? Sinabi na po na ni Lord, mangyayari po talaga. Actually, mula noon pa, nag-away-away na po sa panahon na David. Tama po? Okay, nagkagera na po. During the time, ang mga armas lamang ay mga sword. Mga espada, ika nga, no? Pero ngayon, iba na. Ang mga armas ngayon, mga missile na. Okay? Mga high-tech na po. Ang mga armas po ngayon. So, ang tanong, bakit, pastor, hanggang ngayon, meron pa rin mga paglalaban bansa laban sa bansa? Mangyayari po talaga yun, sapagkat ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya dapat, huwag tayong magbulumihanan, no? Huwag tayong magtaka. Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? At kaharian, laban sa kaharian. At magkakaroon ng mga tagutom. So magkaroon talaga ng tagutom, mga kapatid. No? Kaya, tingnan niyo po, ang bigas napakamahal na ngayon. Amen po? Halos ang, pagkaikumpara mo ang sweldo ng isang tao
kaysa mga binibili ng mga pagkain, no? Kulang pa. Okay? 1 kilong bigas lang at saka kapirasong ulam ang siya mabibili ng isang araw mong kinikita. So ito na po sinasabi ni Lord na sabi po niya magkakaroon ng mga tagutom at mga salot, no? Mga salot at mga lindol sa iba't ibang mga dako. So meron na, talagang nararanasan na po natin. Nakita ho natin yan, mga kapatid. Di po ba? Okay? Kaya salamat sa Diyos sapagkat maraming mga bansa, maraming lugar na nililindol. Purihin po Panginoon sapagkat tayo po ay hindi po naapektuhan. Amen po? Well protected po tayo ng ating Diyos na buhay. Amen? Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos, naglilingkod tayo sa Lord. Tama po? Kaya mahalaga po yan mga kapatid na makita ho natin, okay, yung mga nangyayari sa ating paligid. Sa mundo ito natin po ginagalawan. Kaya kung inyo pong nakita o nabasa mga kapatid, no? Bago po naging matagumpay si Joseph, nagkaroon din po ng tagutom. Tama? Okay? Pero kahit po naranasan ni Joseph ang tagutom, hindi po siya tumalikod sa Lord. Amen? Nagpapatuloy pa rin po siya sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, bandang muli, ano po bang ginawa ng Diyos sa kanya? Pinagpala siya ng ating Panginoon. Amen po? Ginawa pa siyang gobernador during the time, tagapamahala. Okay? Ganun po naranasan ni Joseph. No? And then, ganun din po kay Moises sa Egypt. No? Mga naranasan ng mga salot, marami po. No? Ganon din kay Joshua, mga pakipagligma, pakipaglaban. Pero ang lahat na ito, mga kapatid, napagtagumpayan nila dahil po sa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, ang nakikipaglaban sa atin, hindi po tayo, kundi ang ating Diyos. Okay? Katulad po ni David. Sino po ba ang kalaban ni David? During that time. Yung higante. Si Goliath. O, di ba? Pagka tinignan ni Goliath si David, parang ipis lang o daga. Pero tingnan niyo po, bakit natalo po ni David? Dahil sa ating Panginoon. Amen po? Hindi dahil sa bato. Hindi dahil doon sa tirador na tinamaan niya sa mata. Ang Diyos ang siyang nakipaglaban kay David during the time. Kaya naging matagumpay po si David. Ganon din po sa buhay natin. Okay? May mga problema, suliranin, pagsubok po sa buhay. Pero tandaan po natin, ang Diyos hindi ho nagpapabaya sa atin. Amen po? Nandyan po lagi ang ating Panginoon. Siya po ang magbigay ng lahat na solusyon. Siya po ang magbigay ng lahat na mga bagay na kailangan natin. At kapag tayo po ay sa Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, ang buhay po natin, sigurado po, maging matagumpay, maging masagana, sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, walang dahilan para huwag natin o hindi natin paglingkuran yung ating Diyos. Okay? Lahat po yan, no? Ay ang Diyos ang siyang nakikipaglaban po sa atin. Okay? Even tribulation, no? Siya din po ang lahat-lahat. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Meron ba tayong magawa kung walang Diyos sa buhay natin? Wala po tayong magawa. Okay? So, malinaw po yun, mga minamahal, no? Na dito po, makita ho natin na sinabi na po ito ng ating Panginoon doon po sa kanyang mga alagad, no? Sa kanyang mga disipulo during that time po, mga minamahal. Okay? Ano ba po, mga kapatid, ang mga nangyari dito?
Di po ba dito po sa Psalms chapter 91, basahin po natin. Okay? Psalms chapter 91 verse 3. Meron pong binabanggit po dito ang ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Na kung saan po, siya po ang magliligtas po sa atin sa mga tinatawag po na salot, no? Sabi po dito sa Psalms chapter 91, verse 1 up to verse 3, sabi dito sa wikang Tagalog, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan, no? At aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sabi po ni David, verse 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo at sa magpamuksang salot. So, ang magliligtas po sa atin, si Lord. Amen po? Okay? Kaya po, lahat po yan na ginagawa natin, dapat magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Okay? Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang nangyari sa buhay po natin, tuloy ang paglilingkod ko sa Lord. Kaya tingnan niyo po, lahat ng lingkod ng Diyos, maraming mga pagsubok ang naranasan at nakita ko natin bandang uli sa buhay nila ay naging matagumpay po sila, mga kapatid. Okay? Kaya po, manatili po tayo sa ating Panginoon. Ano pang sabi dito? Sa verse 9 up to verse 10. Sabi po dito, sa gayon ay dadalhin nila kayo upang mapahirapan. So, ang mga anak po ng Diyos, talagang makakaranas ng mga paghihirap. Kaya ang paglilingkod sa Lord, hindi madali. Amen? Tama po ba? Ang paglilingkod sa Lord, hindi po madali. Marami po tayong mararanasan, mga kapatid. Okay? Sa gayon ay dadalhin nila kayo upang mapahirapan at papatayin kayo. Tingnan niyo po. No? Yun po kasi ang kanilang mandato sa kanilang buhay, mga kapatid. Yung mga antikristo na yan. Okay? So marami na po mga lingkod na pinatay ng mga tao ito. Ng mga laban kay Kristo. Di po ba? Si John. Anong klaseng kamatayan meron si John? Pinugutan po siya ng ulo. No, si John. Lingkod po ng Diyos yun. Okay? Pero bakit nangyari yun? Kasi po, talagang kapag ikaw ay nindigan at ikaw ay pinanghawakan mo ang katotohanan, marami po talagang magagalit dyan. Tama po? Pag nasa katotohanan ka, maraming taong nagagalit. Sino magagalit? Mga laban sa katotohanan. Mga laban kay Kristo po. Okay? Ano pa po sabi dito? At kayo ay kamupuhian ng lahat ng mga bansa alang-alang sa aking pangalan. Kamumuhian tayo ng mga tao. Di po ba? Pagka ng tao, iniyaya natin mag-Bible study para tayo may ketong, inalayuan tayo agad. Tama po? Nilalayuan tayo, mga kapatid. Okay? Pero okay lang yan. Okay lang po yan. Bakit? Sapagkat, tandaan po natin, sino ho ang talo? Siyempre sila. Tayo ang panalo. Tama po? Kasi naglilingkod po tayo sa Lord. Hindi nila alam ang susi ng magandang buhay, ang susi ng kapayapaan, ang susi para hindi ka ma-depress, ma-stress ay ang ating Panginoon. Amen po? Yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid.
So napakahalaga po yun na makita ho natin na mangyayari po yung mga bagay na ito. Okay? Verse 10, anong sabi? Matthew chapter 24, verse 10. At sa gayon ay marami ang mga matitisod. Di ba? So meron talaga matitisod sa paglilingkod sa Lord. Kasi po, nakasulat na po yan, sinasabi na po ng ating Panginoon. Okay? At ipagkakanulo ang isa't isa at kamuhian ang isa't isa. Okay? So mangyayari na po talaga yan, mga minamahal. No? Na nagkakanuluhan. Okay? At kinakamuhian ang isa't isa, sabi po ng ating Panginoon. So, ano ba po, mga kapatid? So, nakita natin dito yung tinatawag po na persecutions and and suffering po, no? Ng mga lingkod po ng ating Diyos. Okay? Pero tandaan po natin, sabi ni Lord, mapalad kayo. Sino mapalad? Yung mga pinagkakanulo at saka yung mga kinamuhian ng mga tao ngayon. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Matthew, chapter 5. Basahin po natin. Matthew chapter 5, verse 11, o verse 10 po. Mula sa verse 10, okay? Basahin po natin, mga minamahal. Matthew chapter 5, verse 10. Okay? Sa verse 10, ang sabi, mapalad o mapapalad sila na mga pinag-uusig. Tingnan niyo po. Mapalad ba tayo na pinag-uusig, mga kapatid? Mapalad, sabi ni Lord. No? Ano pa po sabi dito? Alang-alang sa katwiran. Anong katwiran? Katwiran ng Diyos, salita ng Panginoon. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ito po'y tinutukoy yung mga mananampalataya. Yung mga naglilingkod sa Lord. Verse 11, mapapalad kayo kapag aalipustahin kayo ng mga tao. Okay? At uusigin kayo at magsasalita ng lahat ng uri ng masama laban sa inyo na pawang kasinungalingan alang-alang sa akin. So mangyayari po talaga yun, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, sa ating paglilingkod, dapat ang puso natin may kalyo na kay Lord. Amen po? Na kahit man anong sasabihin nila, tuloy pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kasi, bakit? Sabi ni Lord, mapalad kayo. No? Sa mata ng mga tao, hindi tayo mapalad. Ngunit sa mata ng Diyos, mapalad tayo, sabi ng Panginoon. Kaya sabi pa po sa verse 12, rejoice, magalak, no? At maging lubhang masaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kaya dapat tayo magalak pag meron pong umusig sa atin. Ibig sabihin, nasa katotohanan ka. Amen? Pag may mga umuusig, ibig sabihin, nasa tama kang paglilingkod. Kasi hindi ka nila usigin kung kasama ka nila. Amen po? Okay? Yan po yung totoo, mga kapatid. Magalak tayo. At masaya, sabi po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, sa ating paglilingkod, hindi mahalaga ang tao, ang mahalaga ang Diyos. Amen? Diyos po, sentro dapat ang ating paglilingkod sa Lord. Okay? Yung mga tao, mga bagas mga nasa buhay po natin yan. Pero dapat, ang sentro ng ating paglilingkod, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? So, Second Timothy, basahin po natin, mga kapatid. Okay? Second Timothy, chapter 3. Okay? Second Timothy, chapter 3, verse 10 up to verse 12.
verse 10 up to verse 12, sabi po dito, ngunit iyong lubusang nalaman ang aking doktrina, sabi po ni Pablo, no? Paraan ng pamumuhay. Kaya dapat yung mga ngaral, alamin dapat yung anong klaseng pamumuhay. Amen po? Okay? Mas maganda ang isang mga ngaral ang kilala mo. Okay? Kaysa nakikita mo lang na nakasuot ng puti-puti. Okay? Mahaba. Nasa harapan ng altar ay parang hindi makabasag ng pinggan. Pero pagkatapos ng kanilang ginagawa, kung saan-saan pumupunta, o kung ano-ano ang mga ginagawa na hindi kaya-aya po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dito ni Pablo, nalalaman ang aking doktrina, paraan ng pamumuhay. Sabi dito, layunin, pananampalataya, pagbabata, pag-ibig ng Diyos, pagtitiis. Verse 11, mga pag-uusig. No? Si Pablo nakaranas din po ng mga pag-uusig. Ano ba po sabi dito mga naman? Mga paghihirap na dumating sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, sa mga lugar na ito, kung anong mga pag-uusig ang aking napagtiisan, sabi ni Pablo. Subalit, mula sa lahat ng mga ito, ay iniligtas ako ng Panginoon. Tingnan niyo po, matinding pag-uusig. Sa totoo lang, yung pag-uusig sa atin na ito, dito po ngayon, wala pa po sa kaningkingan ni Pablo. Amen? Pero tingnan niyo po, napatunayan ni Pablo na kahit po gano'n ang mga nangyayari, sino ang nagligtas sa kanya? Ang Diyos. Wala naman po iba, mga kapatid. Okay? So, ang mga umusik sa atin, hayaan natin sila. Kaya nga sabi ni Lord, daigin ng mabuti ang masama. No, Romans chapter 12, okay lang. Kahit anong sasabihin nila, ang mahalaga, hindi naman totoo. Amen po? Okay? Bakit? Yung totoo na ating paglingkuran, yung ating Diyos na buhay. Kaya malinaw po mga kapatid, na sa ating paglilingkod na ito, talagang maraming mga hamon sa buhay, maraming mga pagsubok sa buhay, ay huwag nating kalimutan, ay ang ating tagapagligtas dito po sa lupa na ating ginagalawan, hindi po tao, kundi yung ating Diyos na buhay. Okay? Sunod po mga kapatid. Verse 11 ng chapter 24. No, napakaganda ng tinuro po ng ating Panginoon sa mga alagad, sa mga apostol during the time. Verse 11. Ano sabi dito? At maraming bulaang mga propeta ang lilitaw at maglilinlang ng marami. So, sino ho ang lilinlangin? Siyempre, anak ng Diyos. Amen po? Siyempre, nasa katotohanan. Kasi kung wala ka sa katotohanan, hindi ka na kailangan lilinlangin. Tama? Okay? So, ang lilinlang, anak po ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, pinapag-iingat po tayo ng ating Panginoon. Okay? Pinapag-iingat po tayo ng ating Diyos na buhay. Basahin po natin. Colossians chapter 2 verse 8. Okay? Colossians chapter 2 verse 8. No, basahin po natin mga kapatid. Sabi po dito, Colossians chapter 2 verse 8. Ano sabi po dito ng ating Panginoon sa pangitan po ni Pablo? Sabi po dito, mag-ingat. No? Pinapag-ingat po tayo mga kapatid. No? Bakit tayo pinapag-ingat? Sapagkat ito ang mangyari. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya. Maraming tao ngayon pilosopo. Diba? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat po tayo mga kapatid. Ano po sabi ito? At walang kabuluhang
panlilinlang ayon sa tradisyon ng mga tao. Tingnan niyo po, marami ngayong tao, tradisyon, mga kapatid, ang ginagawa. No? Mga ginagawa, puro ginagawang pagano. Doon nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano ngayon na nakikiuso pa sa mga tinatawag na tradisyon, mga kapatid. No? Sa mga ginagawa ng pagano. Sabi po dito, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. So mag-ingat po tayo saan doon? Sa mga pilosopong tao, sa mga manininglang, sa mga mga tinatawag na nasa tradisyon, mga pasimulang aral ng sanlibutan. Yan po pala lahat ay hindi pala yan aral ng ating Panginoong Hesus Kristo. So mag-ingat tayo kasi baka tayo matangay, no? Baka tayo mapunta sa mga ginagawa na hindi kaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Di bali na tayo po ay mapunta sa tama. No? Okay lang po yun, mga kapatid. Ang masaklap, nasa tama ka na, ngunit napunta ka pa sa mali. Okay? So malinaw po na mag-ingat tayo, sabi po ng ating Panginoon. Huwag po tayo magpadaya, mga kapatid. No? Binibigyan tayo ng warning ni Lord. Okay? Winawarningan po tayo ng ating Panginoon para po tayo ay hindi po madaya ng mga taong ito na nagkukunwari na sila ay sa Diyos, ngunit hindi naman po mga minamahal. Now, verse 12. Ano po sabi dito sa verse 12 ng chapter 24? Verse 12. Sabi dito, at dahil ang pagsalansang ay sasagana. Tingnan niyo po. Mangyayari po talaga ang pagsalangsang ay sasagana, mga kapatid, no? Yung mga pagkakasala ng mga tao. Okay? Ang pag-ibig ng marami ay magiging malamig. Okay? Ano po ibig sabihin yung pag-ibig ng marami? Yung pag-ibig ng marami sa Diyos. Amen? Lalamig po, mga kapatid. Dahil sa pagsalangsang. Tingnan niyo po. Ang isang Kristiyano, pag nananahan siya sa kasalanan, lalamig po yan sa paglilingkod sa Lord. Tama? Lalamig po talaga yan. Bakit? Nananahan siya ron eh. Pero kung isang tao nananahan sa katwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, maging masigla siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, dapat huwag po tayong maging malamig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat lagi po tayo mainit. Kahit man po malamig ngayon ang ating kalagayan, dapat yung ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa Diyos ay maging mainit. Dapat yung first love natin lagi si Lord. Amen po? Sino po bang first love natin? Sigurado kayo? Baka iba ang first love natin. No? Dapat si Lord ang first love natin, mga kapatid. Di ba? Kasi, once na pag si Lord yung first love natin, inuuna po natin si Lord. Amen? Inuuna natin yung gawain ng ating Panginoon. Inuuna natin si Lord. Inuuna natin na kinakausap po yung ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Paano ba natin kinakausap si Lord? Sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amen po? Pero manalangin tayo, saan tayo nanalangin? Sa kwarto o saan man na hindi public. Diba? Kaya tuloy dapat yung ating pananalangin. Sino ba nanalangin sa atin araw-araw? O tingnan mo, ilan lang. Manalangin na po tayo mula ngayon. Bakit? Kailangan ba natin si Lord? Amen. O kailangan natin si Lord, kailangan tayo manalangin. Di ba? Kahit man anong busy yan, dapat manalangin tayo sa Lord.
Amen po? Bakit? Unang-una, ang may-ari ng ating buhay si Lord. Tama? Dapat may komunikasyon tayo sa Panginoon. At sa Kanya yan yung pagkataas panalangin, magkape. Dapat manalangin muna, magbasa manalangin muna. Unahin natin si Lord talaga, mga kapatid. At saka na yung pamamalengke o saan mapupunta sa trabaho. Alam po ba, napakasarap ng inuuna si Lord? Tama po? Napakasarap po sa pakiramdam na inuuna po natin yung ating Panginoon. Nagawa natin ang ating obligasyon sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, mga kapatid, ito pong sabi ng Panginoon sa church po ng Efeso, basahin po natin. Anong ginawa ng Diyos? Ano po ang nakita ng Panginoon sa Kanya? Revelation chapter 2, verse 4, no? Basahin po natin. Verse 1 hanggang verse 4. Sabi ko dito, sa anghel na iglesia sa Efeso ay isulat. Ang mga bagay na ito ay sinasabi niya na humahawak sa 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na lumalakad sa kalagitnaan ng 7 ginintuang kandelero. Verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa, sabi ni Lord, at ang iyong pagpapagal. No? May ginagawa din siya, may nagpapagal din po siya sa paglilingkod. At ang iyong pagtitiis, at kung paanong hindi mo matiis sila na masasama. At nasubok mo sila na nagsasabing sila ay mga apostol at hindi naman, at nasumpungan sila na mga sinungaling. Verse 3, at nagbata at nagtiis at alang-alang sa aking pangalan ay nagpagal at hindi nang nalupaypay. Verse 4, gayon paman, sabi ni Lord, meron akong kaunting bagay na laban sa iyo. Dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Tingnan niyo po, mga kapatid. Di ba, nung una tayo sa Lord, mainit tayo? Natandaan niyo po ba yan? Mainit tayo dati nung una. Pero sabi ni Lord, meron akong kaunting bagay na laban sa iyo. Ano po yun? Dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nawala na ang unang pag-ibig, ang mainit na paglilingkod ng church ng Efeso. Ginagawa din niya. Pero nung dumating sa punto ng kanilang paglilingkod, hindi na po naging mainit sa ating Panginoon. Okay? Kaya, nawa, sa buhay po natin, ibalik natin yung init na ating paglilingkod sa Lord. Yung alab ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nakikita po yan ni Lord, mga kapatid. Okay? At ang ating paglilingkod, tandaan po natin, hindi po yan binabaliwala ng ating Panginoon. Okay? Hindi po yan binabaliwala. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15, no? Verse 58. Sabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, sa makatuwid, iniibig ko mga kapatid, kayo ay magpakatatag. Tingnan niyo po, anuman problema sa buhay natin, pagsubok, dapat magpakatatag tayo sa Lord. Di natitinag. No? Pag sinabi pong unmovable, yung di natitinag, ibig sabihin, hindi po ito ibig sabihin na hindi ka na natitinag doon sa inuupuan mo lagi. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Hindi po. Yung tinutukoy dito, huwag ka matinag sa anumang mga bagay na nangyari sa buhay mo. Amen po? So ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Na palaging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang inyong nalalaman ng inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Nakita po yan ng Diyos. Alam po ng Diyos ang ating pong pagpapagal, ang ating paglilingkod. Kaya ang gusto lamang ng ating Panginoon, ibalik natin ang init
na paglilingkod sa Kanya. Gusto ni Lord, siya po yung ating first love. Amen po? At alam po ba mga kapatid, may ibabalita po ako sa inyo. Okay? Makinig po kayo maigi. Si Lord po, silosong Diyos. Silosong Diyos ba si Lord? Silosong Diyos po siya. Ayaw niyang umibig ka pa ng iba nang higit sa Kanya. Okay? Even yung ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, once na inibig mo siya ng higit sa Diyos, sabi ni Lord, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Basahin po natin. Okay? Aklat po ng Matthew, chapter 10. Verse 37, mga kapatid. Anong sabi po dito? Matthew chapter 10. Verse 37. Sa wikang Tagalog, ang sabi, siya na umiibig sa Ama o Ina nang higit kaysa sa akin, sabi ni Lord, ay hindi nararapat sa akin. Tingnan niyo po ha. Ano pang sabi dito? At siya na umiibig sa lalaking anak o babaeng anak nang higit kaysa akin ay hindi nararapat sa akin. Ang tanong, pinagbawalan ba tayo ng Diyos na ibigin ang ating pamilya? Pinagbawalan po ba tayo? Hindi. Ang sabi ng ni Lord, ang pag-ibig mo ng higit sa pamilya mo, sabi ni Lord, kaysa Diyos, sabi ni Lord, hindi ka karapat-dapat sa akin. So, ibig sabihin po, dapat ang una nating ibigin yung ating Diyos. Amen? Nang masigit sa ating pamilya. Baka po misinterpret ng marami ha. Walang sinasabi si Lord na hindi natin ibigin ang ating pamilya. Amen? Ang sinasabi ni Lord, huwag nating ibigin ng higit sa ating Panginoon, yung ating asawa na lalaki, asawang babae, anak na babae, anak na lalaki. Sapagkat once na ang isang anak ng Diyos na higit pa niya iniibig ang kanyang anak, ang kanyang pamilya, sa harapan ng Diyos, hindi tayo karapat dapat, mga kapatid. Kaya po, ang paglilingkod, hindi po yan nakabase sa pamilya. Amen? Ang paglilingkod, hindi po yan nakabase sa kaibigan o sinuman. Ang paglilingkod sa Diyos, individual. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos, nakabase yan sa kalooban ng Panginoon. Amen? Nakabase yan sa nais at kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang gusto ni Lord na ibigin natin siyang masigit, sapagkat tingnan niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa atin, mga minamahal. Sino po bang unang umibig sa atin? Di ba ang Diyos? Hindi naman asawa mo eh. Tama? Hindi naman ang anak mo unang umibig sa iyo. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19, ano sabi? We love Him because He first loved us. Inibig natin siya, sino siya ang Diyos? Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya kung iniibig natin ang Diyos na higit sa asawa natin, mga natin sa buhay, dapat pagdating sa gawain, unahin mong gawain ng Diyos. Amen? Unahin mo yung pagbabasa, yung pananalangin. Dapat may oras para kay Lord. Amen po? Tutusin natin. Kay Lord, minuto lang. Diba? 30 minutes. Minuto lang kaysa oras na ginagawa natin sa sarili natin. Bigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Huwag natin tularan ang iglesia ng Efeso na nawala ang kanilang unang pag-ibig sa Panginoon.
nanlamig na sila, nanghina na sila sa kanilang buhay during the time. Subalit, mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga na manatili tayo sa ating Panginoon. Wala naman po tayong ibang lapitan. Wala tayong ibang pupuntahan. Tandaan po natin, ang bagsak natin sa Diyos pa rin. Amen po? Lahat tayo, lahat ng mga tao sa buong mundo, ang babagsakan, Diyos pa rin. Kahit saan ka pumunta, maglingkod ka man o hindi, Diyos pa rin po ang babagsakan. Kaya, naglilingkod na naman tayo sa Lord, dapat maglingkod tayo ng tapat, totoo, tunay sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Now, sa verse 13. Okay, up to verse 14. Ito po yung panghuli, mga kapatid. Verse 13 up to verse 14. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, datapwat siya na magtitiis hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, sa katapusan ng buhay po natin dito sa lupa. Datapwat siya na magtitiis hanggang sa katapusan. Ang siya ring maligtas. Ang tanong, Pastor, kaligtasan ba ito ng kaluluwa sa impyerno? No. Yung kaligtasan natin dito sa lupa. Amen? Maligtas tayo saan? Sa gutom. Katulad po sa sinabi kanina ng ating Panginoon. Di ba may tagutom? Tama? Saan pa tayo maligtas? Sa anumang mga dilubyo na nangyari dito sa lupa. Tama? Kaya sabi ni Lord, ang magtitiis hanggang sa katapusan, ang siya maliligtas. Kaya ang dahilan kung bakit nagpapatuloy itong si Pablo during the time sa kanyang pangangaral ng mga salita po ng Diyos. Basahin po natin ang 1 Timothy. No? 1 Timothy po, mga kapatid. Chapter 4, verse 16. Sabi po dito, sabi po ni Pablo, mag-ingat sa iyong sarili. Sinabihan po dito ni Pablo si Timoteo at saka yung church. At sa doktrina, magpatuloy sa mga ito. Sapagkat sa paggawa nito, kapwa mo maliligtas ang iyong sarili at sila na nakikinig sa iyo. Tingnan niyo po, anong klaseng kaligtasan yun? Kaligtasan mula sa miserabling pamumuhay. Amen? Kaligtasan sa mga ginagawa ng mga tao sa mundo ngayon. Kailangan tayo maligtas doon. Kailangan tayo maalis doon. Kaya ang sabi ni Lord, flee these things. Ano mga bagay na yan na dapat nating talikuran? Alisan. Kung naalala niyo po nakaraan, 1 Timothy chapter 6 verse 10. No? Anong sabi doon? Huwag ibigin ang salapi. Okay? Kaya po tayo pinapaalis mo doon sa pag-ibig sa salapi. Okay? Mga minamahal. Ito pong kaligtasan ang tinutukoy po ng ating kapatid na Pablo na maligtas tayo sa maling pamumuhay, maligtas tayo sa mga ginagawa ng mundo ngayon, maligtas tayo sa gutom, sa aksidente, maligtas tayo sa lahat ng mga bagay po dito sa lupa upang ang buhay po natin maging matagumpay. Amen po? Kasi ang eternal salvation natin, tagumpay na po ito. Ligtas na po tayo kay Lord. Yung kaligtasan na lang natin hiningi sa Lord lagi, kaya tayo nagpipray, kaya tayo naglilingkod sa Lord, ito yung kaligtasan natin
dito sa lupa para hindi maging miserable. Tama? Okay? Yun po yung kaligtasan na tinutukoy po, mga kapatid ni Pablo. Kaya nga, no, involved po dito yung doktrina. No? Kaya magpatuloy ka, sabi ni Pablo, sa doktrina. Kasi ang doktrina ng Diyos, yun katotohanan eh. Tama po? Yun po yung aral ng Panginoon. Dapat doon tayo magpatuloy, hindi sa aral ng tao o sa aral ng reliyon. Amen po? Dapat sa aral ng ating Panginoon, sa doktrina ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano po sabi dito mga kapatid? Tuloy natin. Mga minamahal. Verse 13. Datapat siya na magtitiis hanggang sa katapusan ang siya ring maliligtas. At itong Ebanghelyo, verse 14, ng kaharian ay may pangaral sa buong sanlibutan bilang isang saksi sa lahat ng mga bansa. At sa gayon, ang katapusan ay darating. So, kailangan talaga pala maipangaral ang Ebanghelyo po ng ating Panginoon. Okay? Saan? Sa buong mundo. Kasi sa buong mundo, may mga hinirang ng Diyos dyan. Amen po? Sa buong mundo, may mga iniligtas dyan ng ating Panginoon. So, mga ligtas na yung kailangan mapangaralan para maligtas doon ang kanilang pagkamiserableng buhay, ang kanilang mga maling paglilingkod sa Lord, may ligtas, may tama, may ayos, makonvert sila sa mga bagay na yon. Kaya importante po yun mga kapatid. Okay? Kaya po dito sa Matthew chapter 24, tinutukoy po dito ni Lord mula verse 4 up to verse 14. Yung tinatawag po ng kaligtasang temporal dito po sa lupa. At tinutukoy naman niya, mga minamahal, yung kaligtasan, yung kanyang naman pagdating dito sa lupa. Okay? Dito naman po yan sa verse 13, no? Hanggang sa mga sumusunod. Pero mahaba-haba po itong pag-aaral. Kaya tinalakay muna natin mga minamahal yung mga sinasabi po ng Panginoon na ang lahat po niyang sinasabi ay katotohanan. Amen po? Lahat pong sinasabi ni Lord, puro po katotohanan ito mga kapatid. Kaya dapat tayo sa buhay na ito, sa ating paglilingkod, maging malakas po tayo sa Panginoon. Amen po? Para tayo maging malakas, ano pong gawin natin? Para hindi tayo mapunta doon sa mga antikristo laban kay Kristo. Anong gawin natin? Patuloy tayo saan? Sa pananalangin, pagbabasa, at pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin yan. Itong tatlo ito, napakahalaga sa buhay po natin. Dapat ginagawa natin ito, okay, sa araw-araw po nating buhay, at sa tuwing po may gawain ng Diyos, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Dadako tayo ngayon sa ating conclusion po, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Lord, take heed that no man deceive you. No? Mag-ingat daw tayo na walang taong makakalinlang sa atin. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Sabi dito, panghuli na po, conclusion na po tayo, pero nasa banal na kasulatan pa rin ang ating conclusion, mga kapatid. Anong dapat natin gawin para hindi tayo madaya? Verse 13, magbantay kayo. Okay?
Magbantay kayo. Tumayo ng matatag sa pananampalataya. Yun pala dapat natin gawin. Bantayan natin sarili natin kasi baka tayo madaya. Amen po? Anong kasunod? Pakalalaki kayo, maging malakas. Kaya para tayo maging malakas, meron tayong gawin. Parang pisikal na katawan, para lumakas katawan natin, anong ating dapat gawin? Tamang pagkain, amen? Tamang tulog, tama po? Ano pa? Para lumakas katawan natin, anong ginagawa natin? Tamang exercise. Kaya, may kakilala ko, talagang sa exercise, maganda po yan. Para maging malakas yung katawan po natin. Di ba ba? Ano pa? Siyempre, binibigyan natin ng vitamin. Tama po? Okay? So, verse 14. Hayaan ang lahat ng inyong mga bagay ay magawa na may pag-ibig sa Diyos. So, ang ginagawa pala natin, dapat may kasamang pag-ibig sa Diyos. Amen po? At ginagawa mo ito para kay Lord. You know why? Because we are the temple of God. Amen po? Tayo ang templo ng Diyos. Ito po yung katawan natin. Nananahan po si Lord dito. Amen po? Kaya sabi ni Lord, kung sino man na magwasak ng templong ito, ay wawasakin ko rin kayo sapagkat ang templong ito kayo. Sabi po ni Lord. Okay? Ituloy natin verse 15. Ito pong pinakamaganda, no? Sabi dito ni Pablo, ako ay namamanik sa inyo mga kapatid. Inyong nakikilala ang bahay ni Estepanas, na ito ay ang mga unang bunga ng Akaya. At kung paano nila itinalaga ang kanilang sarili sa ministeryo ng mga santo. Sa English, malinaw, nang sabi po dito, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Pagka ba ang isang tao adik sa isang bagay, anong ginagawa niya? Paulit-ulit, tama? Lagi niya yung ginagawa. Hindi po pwede isang bagay na hindi niya gawin. Pero dapat, huwag tayo maging adik sa anumang mga bagay, kundi ang mga bagay para sa Panginoon. Amen po? Doon po tayo dapat. Italaga natin sarili natin doon. Nandun dapat lagi. Magbasa, manalangin, no? Napakasarap po para pag si Lord, lagi mo siya nakakausap sa pananalangin. Manalangin ka, wag naman sa jeep. At ibuka mo yung bibig mo. Okay ba? Baka mamaya kung ano sasabihin ng mga tao. Ganun-ganun ang bibig mo. Hindi po. Okay? Pwede tayo manalangin sa kwarto, sa bahay, private. Di ba ba? Naranasan na ba natin na umiyak kay Lord? Masarap po umiyak sa Lord. At hindi masarap pag umiyak ng mga bagay na hindi naman dapat iyakan. Di ba? Okay? So, mahalaga po, maging malakas tayo, maging matatag tayo. Ephesians chapter 6 verse 10. Sabi doon ni Pablo, be strong in the Lord. Magpakalakas sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Tandaan po natin, hindi natin kayang maging malakas kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen po?
Hindi natin kaya yun. Ang nagpapalakas natin si Lord. Kaya dapat konektado tayo kay Lord lagi. Amen po? Amen. Konektado tayo, may komunikasyon sa Lord. Di ba ba? Hayaan muna natin ang komunikasyon natin sa ibang mga tao o kamag-anak natin man sa buhay. Malaga, yung unang komunikasyon natin sa Lord gawin natin. Amen po? Ang ating pananalangin, ang ating pagbabasa, ang ating pong pagdalo sa gawain ng Diyos para hindi tayo madaya, malinlang ng mga tao dito po sa mundo. Kulit po Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng salita po ng Diyos. Tayo lahat po tumayo, tayo po awit sa Lord. Mga kapatid,